Ayan, dito tayo ngayon. Gagawa tayo ng itong PCP natin ngayon. Kung makikita nyo, medyo iba yung kulay niya, red siya. Ngayon, ang gagawin natin dito is gagawin ko pa nga dito ibang kulay yung itong parte na to sa baba para maiba naman siya. Ngayon, yung gagawin natin dito, ang output niya, sinet ko ng 1.5 pero hindi talaga siya nag 1.5. Mas mababa siya, 1,200 lang yung lumabas na output niya. Kasi sabi ko nga sa inyo, kapag ang airgun is nagkaroon ng plenum o yung enough na plenum, ay bumababa yung output. Kaya ito, i-adjust natin para tumaas yung output niya. At ito, kakalasin nga natin ulit yung regulator. Magdadagdag tayo ng disc, at least dalawang flat disc. Disc talaga, hindi siya spring. Yung siya, yung flat. So, konti lang naman at for sure, tataas siya. Madadagdagan yung output niya kasi nakita ko nung... Pero although ganon, dahil nga sa yung hammer niya, medyo malakas yung setting niya. Malambot naman yung trigger, napakalambot. Kaya lang masyadong malayo. Hindi siya yung pag kalapit mo, konti lang. Medyo malalim siya, malayo. So, mas okay naman, safe at malubay naman. Talagang hindi mo ramdam. Kaya lang, masyadong malalim, masyadong malayo. Kaya, 700 FPS na siya sa 1,200 PSI. So, gagawin natin siya na 1,500 siguro kung makukuha. Doon sa dalawang disc, or either maaaring tumaas siya, maaaring magsakto sa 1,500. So, yun. Tataasin natin siya ng konti para mas mataas. Ma-reach natin yung 900, at least 950 FPS kasi maganda naman yung barrel niya. Talagang yung barrel niya reliable yan kasi dati pa nasubukan ko na yan. Maiksi lang siya pero talagang ganun sa kaiksi yung barrel na yan. Kita natin kung gaano kahusay yan noon. Kaya ngayon inilagay nga natin siya dito. So dadagdagan natin yung output niya ng regulator. Although na-set na natin yan so 1,500 dahil doon sa laki ng butas ng plenum, naging lang siya, bumaba siya, naging 1,200. So katulad ng isang airgun natin na tinesting nung nakaraan, yung Mini Predator, 1,500 talaga yung output nun, kaya yung FPS niya mataas din. Tapos malakas talaga yung airgun yan kung i-compare mo dito. Kaya talagang although may plenum na siyang konti dito, may plenum na siyang kapraso, nilagyan pa natin siya talaga nung para sure tayo. Yan. Itong adjustment niya ng hammer, meron pa, mahaba-haba pa rin. So malaking pa to kung kukulangin sa ganong FPS. Ngayon, kung magagawa natin yung mga barrel na gusto kong gawin, inaayos lang natin yung para doon, registration ng i-add natin yun doon sa ating registration. Gagawa na tayo ng barrel na pwede rin sa slug. So yun yung gusto kong maging talaga kasi dito ito ay dating 1.177. Yan. 0.177 siya before. Ngayon ginawa kong 0.22. Hindi naman tayo nagpalit ng nag-sleeve lang ako doon sa pellet pusher niya. Tapos palaki tayo ng konting butas dito sa guide ng pellet pusher. Kaya gano'n, hindi naman masyadong medyo pinahirapan din ako yung pagbutas niyan. At saka yung kasi masyado nang manipis. Medyo malaki yung kanyang pellet pusher kasi. Kaya manipis lang yung napaad na. Pero sa pag-testing ko, okay naman. Na-testing na natin siya 3 mag.
kaninang malakas yung ulan para hindi talaga dinig sa ano yung testing range natin yan medyo. So start na natin. Ayan, kakalasin muna natin yung problema kasi pag marami kakalasin pati barrel. So mag-start tayo muna dito. Ayan, ipa-fast forward na lang natin yung video natin mamaya para mabilis. Alisin natin yung maximize natin yung pagkakalas natin dito. Accurate yung barrel dito lang ito lang ang ginamit natin, red dot, pero zero siya dyan. Ang ganda ng niya, tsaka malakas kahit gano'n, kahit hindi gano'n kataas yung FPS niya. Ngayon sigurado tataas yung FPS dito kasi magtataas tayo ng output ng ating regulator. Gagawin natin siyang talagang 4.5 yung 300 PSI, malaking bagay na yan. Ayaw naman natin na masyado mataas, pero yung 1.6 can be considered kasi 100 lang naman ang differential. Kung makikita nyo, ito lang yung tool natin, dalawang allen. Ayan. Dalawang allen wrench. Ito lang ginagamit natin tool. Ay, dito pala. Malalaki pala itong tornilyo ng barrel natin. Kasi ito rin yung butas ng transfer port na. Kaya tama lang na malaki yung butas. So ayan yung barrel natin. Ano siya. Yan. So dito tayo kakalas. Hindi na natin naalisin dyan. Dito na lang tayo sa regulator. Yan. Pinapakita ko na sa inyo paano tayo nag-a-adjust ng output kasabay yung FPS. Siyempre pag nagtaas ka ng output, tataas din yung iyong FPS, yung speed ng iyong pellet. Kaya pinapakita ko sa inyo yung ganun, magkakasunod na yun.